Magtuon ka ng pansin sa mangyayari ngayon na yung madaling araw ng Mayo 30. Nakikita mo rin ang nakikita ng drone operator ng Ukraine. Thermal camera, itim at puti. At doon sa ibaba, mga sundalong Ruso na natutulog 100 kilometro mula sa linya ng labanan. Malayo sa kahit anong trinsera. Nasa loob ng sinakop na teritoryo. Akala nila ligtas sila doon, pero hindi naman. Galing ang mga lalaking ito sa ika-64 Brigada. Walang kahulugan ang pangalan na yan mag-isa. Pero pangalan ng isang maliit na bayan sa tabi ng Kyiv ay nagsasabi ng lahat. Bucha! Noong 2022, sinakop ng mga Ruso ang Bucha sa simula ng pananakop. At nang umatras sila, nakita ng mundo ang lagim na iniwan nila. Mga sibilyang pinatay na nakatali ang mga kamay, mga mass grave. At ang brigada na itinurong responsabale sa mga krimeng ito ay eksaktong ito. Si Putin, imbes parusahan, ay binigyan pa ng medalya sa kabayanihan. 4 na taon matapos, nadatna ng mga drone ng Ukraine ang parehong brigadang natutulog. At inatake nila 21 beses sa isang gabi lang. Walang sundalong Ukrainyano ang tumapak sa lupa. Nagawa ng paghihigante. Ngunit hindi ito ang mahalagang bahagi ng kwentong ito. Dahil may tanong na di tinatanong. Paano nahanap ng Ukraine ang mga lalaking ito? Paano nakakarating ang drone sa eksaktong lugar, sa eksaktong gabi, 100 kilometro sa loob? At ang sagot sa mga tanong na ito ang nagbago sa buong digmaan. Dahil ang ginamit nila ay hindi isang armas, kundi isang bagay na hindi inaasahan na hanggang kamakailan lang ay ginagamit para i-update ang Google Maps. Ang atake nakita mo lang ay hindi basta-bastang swerte. Hindi ito isang espesyal na operasyong pinlano ng ilang buwan. Isa lang itong karaniwan. Isa na namang gabi ng trabaho para sa isang puwersa na kakapresenta lang ng bilang na hindi pa nailatala ng kahit anong hukbo sa makabagong kasaysayan. Noong ika-4 ng Hunyo, inilatala ng komander ng puwersa ng mga drone ng Ukraine, Robert Brovdy, ang ulat ng 1 taon ng kanilang mga operasyon. Ayon sa bilang ng Ukraine, na itinala bawat misyon sa isang digital na sistema na tinatawag na Delta na nag-iingat ng video at ebidensya ng bawat pag-atake. Ang puwersang ito lamang ay nagpawala sa kakayahang lumaban ng 100,000 at 82 sundalong Ruso sa loob ng 358 araw. Para malaman mo kung gaano ito kalaki. Nang salakay ni Putin ang Ukraine. Noong 2022, naglansya ng humigit kumulang 170,000 tao para sa operasyon. Akala niya sapat na yon para sakupin ang buong bansa sa loob ng 3 araw. Isang unit ng mga Ukrainyano ang nakapatumba ng mahigit kalahati ng bilang na yon sa loob ng 1 taon. Ngunit may bahagi sa datos na mas nakakabahala kaysa kabuuan. Sa 100,000, 53,000 ang namatay. 46,000 ang nasugatan. Mas maraming namatay kaysa nasugatan na parang estadistika lang. Hindi, sa halip kabaliktaran ang nangyari sa mga digmaan ng ika-20 siglo. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, 3 ang nasusugatan sa bawat namamatay. Sa Vietnam, higit pa sa 3. Sa Afghanistan, halos 10 nasugatan sa bawat isang namatay. Sa Russian front na yon, baligtad na ang bilang. At ang pinakamalamang na paliwanag dito ay nakakatakot. Ang umaatake ay hindi basta-basta nagpapasabog ng mga shrapnel kung saan-saan. Pinipipili niya kung saan tatamaan. Tama na ang mga numerong ito ay mula sa magkabilang panig ng digmaan at lagi naming nilalagyan ng label ang source dito sa channel. May kumpirmasyon din ang trend mula sa independent sources. Ang Media Zona, isang grupong Ruso ng investigative journalism na nagbibilang ng mga namatay gamit ang mga obituary at funeral notice, ay kinumpirma sa pangalan ang pagkamatay ng mahigit 156,000 sundalong Ruso. Mula pa nung simula ng pananakop. At tinutukoy ang 2025 bilang pinakamadugong taon ng buong digmaan na may 40% na mas maraming obituary na nailatala kumpara sa nakaraang taon. Dito, hindi maiiwasan ang tanong,
Bakit ang puwersang responsable sa 100,000 ito ay 2% lang ng hukbong sandatahan ng Ukraine? Paano nagagawa ng 2% ng hukbo na makalika ng 1/4 ng lahat ng nasisira ng Ukraine sa digmaang ito? At ang sagot na tilahalata ay mga drone. May mga drone ang Ukraine, marami sila. Pero ang sagot na yan ay hindi nagpapaliwanag ng kahit ano. May mga drone din ang Rusya at parehong gumagawa ng milyon-milyong drone ang dalawang bansa kada taon. Ngayon, mga 80% ng mga casualty ay dulot ng mga drone. Sa magkabilang panig, Seryoso itong tinutukan ng Rusya kaya nagtayo sila ng sentrong Rubicon para sa digmaan ng mga drone. May layunin na makahabol ang Ukraine sa teknolohiya at doktrina. Parehong sandata. Sa magkabilang panig, halos pareho ang dami. At kahit ganon, isang panig lang ang ginawang makina ng sandatang ito para sa 100,000 patay. Kapag parehong may parehong kagamitan ang dalawang hukbo pero magkaiba ang resulta, hindi sa kagamitan ang paliwanag. Nasa kung paano ito ginagamit at ang ginawa ng Ukraine, yan ang tatalakayin natin ngayon. At kung gusto mong maintindihan ang digmaan sa ganitong antas, imbes na basta ulitin lang ang mga headline, mag-subscribe ka na sa channel dahil yan mismo ang ginagawa natin dito. Ang pagbabago sa Ukraine ay nangyari sa 3 hakbang. At bawat isa ay lalong humigpit ang pagkupkob. Ang unang hakbang ay organisasyon. Noong Hunyo 2025 pinagsama ng Ukraine ang kanilang mga unit ng drone na dati nang umiiral ngunit gumagana bawat isa ng magkakahiwalay. Pinagsama nila lahat sa isang grupo sa pamumuno ni Brov. 12 unit ay naging iisang makina lamang. Bawat misyon ay naitala at nasuri sa Delta. Ibig sabihin, wala nang pinalaking bilang na basta na lang sinisigaw. Bawat target na nawasak ay may nakatalang arawan. at alam mo ba kung ano ang resulta ng makinang ito na gumagana? 5,000 misyon kada araw. 1,000,000 at 600,000. At 50,000 misyon ng labanan sa isang taon at isang listahan ng mga nasirang kagamitan na parang inventaryo ng buong hukbo. 817 tangke. 1,379 na armored vehicles. 4,000. 870 sistema ng artilerya. Pakinggan mong mabuti ang huling bilang na yan. Ang artilerya ang tagapagtanggol ng impanterya. Siya ang nagbubukas ng daan para makausad ang sundalo. Kung walang artilerya, mag-isa lang aabante ang impanterya. At ang impanterya sumusulong na mag-isa sa digmaang ito na mamatay. Ngunit hindi lang organisasyon ang paliwanag sa nakita mo sa simula ng video. Kahit organisadong drone, kailangan pa ring maabot ang target. At dito pumasok ang pangalawang sigaw, galaw. Muling dinisenyo nito ang mapa ng digmaan. Matagal nang may tinatawag na kill zone o zona ng kamatayan ang mga militar sa Ukraine. Isang bahagi ng mga 15 hanggang 20 kilometro mula sa linya ng harapan kung saan anumang gumagalaw ay maaaring sirain ng drone. Brutal ito pero makitid. Kung sino man ang makakatawid ng mabilis, siya ang makakaligtas. May bagong henerasyon ng drone ngayon. Nakatamtaman ang saklaw. Nakarating ang mga ito sa distansyang halos 100 kilometro. 100 kilometro. Sa Luhansk, okupado simula ng digmaan. Ayon sa ikatlong hukbong militar ng Ukraine, sila na raw ang may kontrol sa himpapawid na yon gamit ang kanilang mga drone na umaabot ang mga pag-atake hanggang mahigit 200 kilometro sa loob. Inanunsyo ng intelihensyang militar ng Ukraine na may kontrol na sila sa pagpapaputok sa koridor na nag-uugnay sa Donetsk, Crimea at sa Highway R200 at 80 ang pangunahing arterya ng supply ng Russia papuntang timog na ngayon ay tinatawag na ng media bilang Highway ng Kamatayan at isinara na para sa sibilyang trapiko mula pa noong katapusan ng Mayo. Umabot ng malayo ang epekto. Sa Sebastopol sa Crimea, delimitahan ng mga otoridad ng okupasyon ang fuel sa 20 litro bawat tao. Para lang sa mga logistics na sasakyan. 26,430 truck ng pagkain, bala at gasolina ang nawasak sa loob ng isang taon. Nakarating tayo sa puntong iilan lang ang nakakaintindi ng digmaan. Hindi ito napapanalo sa putukan, napapanalo ito sa truck. Ang front na walang supply ay nabubulok.
Ang pag-atake sa brigada ng Bucha na siyang nagsimula ng bidyong ito ay naganap sa bahaging yon 100 kilometro sa loob kung saan akala ng Rusya ay ligtas silang magpahinga. Pero ngayon, magbigay pansin ka sa isang problema. Para makapatay sa 100 kilometro, dapat makita mo rin sa ganoong distansya. At mabilis. Dahil gumagalaw ang target. Ang drone na bulag sa pangangaso ay sayang sa baterya. Kailangan ng Ukraine ng mga mata. Dito papasok ang bahagi na sinabi ko sa simula. Ang bahagi ng Google Maps. Para maintindihan mo paano ito gumagana, ikukwento ko ang totoong operasyon na isiniwalat ng Wall Street Journal. Itinago ng mga Ruso ang imbakan ng bala sa loob ng lumang silo ng butil. Para sa mga drone na dumadaan, parang imbakan ng butil lang yon. Pero sa cellphone ng mga sundalong Ukrainyano, may mga larawang satellite na dumarating. At sapat nang ikumpara ang bagong larawan sa lumang larawan ng parehong lugar para lumitaw ang lahat, mga estrukturang wala dati at mga bagong bakas ng gulong ng truck militar. Kumpirmado, umangat na ang drone. At ang nakikita mo ngayon ay ang bodega ng bala ng mga Ruso na winawasak. Daling sa mga komersyal na satellite ang mga larawang ito. Pribado. Ang pangunahing kumpanya, Vantor mula Colorado, ay nakikipagtulungan sa mga kasosyo mula Estados Unidos, Netherlands at Ukraine. At heto ang bahagi na parang katang-isip, ito rin ang parehong mga satellite na nag-a-update ng Google Maps at nagmo-monitor ng illegal na pang-ingisda. Laging kumukuha ng litrato ang network na ito, 7 milyong kilometro kwadrado araw-araw. Dumadaan ito sa parehong lugar hanggang 15 beses araw-araw. Dati, ang ganito ang larawan. Dadalhin ito para pagsusuri sa isang punong himpilan sa Kiva na umaabot ng ilang oras, minsan araw pa, at kapag dumating na ang impormasyon sa harapan, nakaalis na ang target. Ngayon, ang larawan ay dumarating sa cellphone ng sundalo sa loob ng 15 minuto. Ang oras sa pagitan ng pagtukoy at pagsira ng target ay bumaba ng 70%. Ayon sa Wall Street Journal, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang komersyal na larawan mula satellite ay direktang ginagamit ng sundalo para sa gabay sa desisyon sa totoong oras ng labanan. Isipin mo kung anong ibig sabihin nito sa aktwal na sitwasyon. Ang bawat maliit na grupong Ukrainyano ay naging dalawang bagay ng sabay. Mata sa kalawakan at martilyo sa ere. Ang drone ay martilyo, ang satellite ang nagsasabi kung saan pupukpukin. Siguro ngayon, nagtatanong ka kung ito'y pangkomersyo o binebenta. Bakit hindi na lang din bumili ang Rusya? Sinubukan na niya ang lahat at bawat pintuan ay nagsara sa harap niya. Hindi makabili ng larawan mula sa kanluraning satellite dahil sa parusa, walang kumpanyang kanluranin na nagbebenta sa Rusya. E paano naman kung mag-improvise gamit ang Starlink? Gumagamit ng community terminal ang mga Ruso. Ikinakalakal ito ng palihim para makipag-ugnayan at palawakin ang abot ng kanilang mga drone. Hanggang noong Pebrero 2026 naging sistematiko na ang pag-block ng mga terminal na ito. Ayon sa Instituto para sa Pag-aaral ng Digmaan, isang kilalang sentro ng pagsusuri sa kanluran, agad nitong pinigil ang kakayahan ng Russia na umatake ng malalim kaya tumaya ang Russia sa mga drone na gumagamit ng fiber optic na hindi kayang i-block. Pero ang nag-iisang pabrika ng fiber optic sa bansa sa lungsod ng Saransk ay tumigil sa operasyon mula ng tamaan nito ng mga drone ng Ukraine noong Mayo ng 2025. 4 na milyong kilometro ng fiber kada taon natigil. Umasa ang Russia sa China pati na sa kable. Pinaka-ironikong dagok ay nagmula pa sa Kremlin nang higpitan nila ang Telegram. Sa loob ng dahil sa takot sa hindi makontrol na impormasyon, nasira ang informal na komunikasyon na ginagamit mismo ng mga unit ng Russia para magkaugnayan sa harapan. Napapansin mo ba ang pattern? Ngunit ang kalamangan ng Ukraine ay hindi teknolohiyang madaling nakawin o kopyahin. Ito ay ekosistema. Pribadong satellite, kaalyadong kumpanya, programa at datos na dumadaloy ng ilang minuto. At ang ekosistema ay hindi mo mabibili sa gitna ng digmaan. Ang Rubicon, yung sentro ng digmaang drone ng Russia na nabanggit mo kanina, habol sila. Pero hinahabol nila ang mas mabilis kaysa sa kanila. Ang lahat ng ito ay nakaguhit na sa mapa. Abril ng 2026,
Sa unang pagkakataon mula noong Agosto ng 2024, nagkaroon ng netong pagkawala ng teritoryo ang Rusya. Mas marami silang umatras kaysa umabante. Mula halos 10 kilometro kwadrado bawat araw noong nakaraang taon, bumagal ang abante ng Rusya sa mas mababa sa 3 ngayong taon. Maging ang mismong instituto ay tapat na nagsabi na maaring bahagi ng pagbaba noong Abril ay dahil sa panahon. Ang putik tuwing taksibol ay nagpapabagal sa opensiba, ngunit bumababa na ang trend buwan-buwan mula Nobyembre. Hindi lang analista ang nagsasabi nito. Si Anton Gerashenko, tagapayo ng gobyernong Ukranyo, ay nagbuod ng sitwasyon ng ganito. Tumigil na halos ang pagsulong ng mga Ruso sa karamihan ng harapan. Iilang bahagi na lang ang nakakakita pa ng pag-usad. At lalo lang dumarami ang mga nasasawi sa panig ng mga Ruso. Pinitilit. Ayon sa kanya, dahil ito sa technological na kalamangan. Yung sinasabing pag-usad ng mga Ruso na ipinangako ng Kremlin ay napigilan. Ото лопата, ото дрон, а от там багато арти. І псам сьогодні дуже непереливки. Кажи, Samantala, naging karaniwan na ang malalalim na pag-atake na susunog ang korbetang Boyki sa dry dock ng St. Petersburg. Ang parada ng tagumpay sa Moscow, walang kahit isang armored vehicle sa mga kalsada. Nakita mo na ang mga eksena, ngayon alam mo na ang sistemang nasa likod dito. At ayon sa parehong institusyon, si Putin ay kumikilos ngayon gamit ang isang maling imahe ng mismong harapan na pinapalalapan ng mga pinalaking ulat na ibinibigay ng kanyang mataas na command. Ang namumuno sa digmaan ang madalas hindi nakakaintindi sa nangyayari. Pero ang pinakamahalagang numero sa lahat ng balanse na ito ay hindi pa nasasabi at ito ay isang simpleng bilang. Ayon kay Brovdi, ang mga drone ng Ukraine ay nakakapatay na ng 33 hanggang 35,000 sundalong Ruso bawat buwan. Alam mo ba kung ilang sundalo ang nare-recruit ng Kremlin bawat buwan? Mga 33 hanggang 35,000. Ibig sabihin, ang Rusya ay nawawala ng sundalo kasimbilis ng kanilang pagpapalit. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito. Bawat bagong lalaki na pumapasok sa hukbong Ruso ay pumapalit lang sa umalis. Huminto na ang paglaki ng hukbo at ang hukbong hindi lumalaki ay hindi kayang magpatuloy ng opensiba, kundi dumudugo lang sa lugar. Kung mananatili ang mga numerong ito at ito ang hayagang taya ng command ng Ukraine, ang digmaan ay hindi na labanan ng politikal na kagustuhan, naging isang ekwasyon na ito. Ngayon, ang ekwasyong ito ay laban sa Rusya. Iyan ang dahilan kung bakit ang paghihiganti laban sa brigada ng Bucha ang hindi gaanong mahalagang bahagi ng kwentong ito. Ang nakita mo sa kamerang thermal na yon ay hindi atake, kundi sistema na gumagana, nahanap ng satellite ang impormasyon, bumaba sa loob ng ilang minuto at isinagawa ng drone. Hindi nanalo ang Ukraine sa drone race, kundi naresolba nila ang ekwasyon gamit ang bilis ng impormasyon, hindi armas. Mahalaga ito sa marami pang bagay. Sa digmaang ito, unang napatunayan sa labanan na hindi dami kundi impormasyon ang nananalo. Anong maliit na bansa ang makakapigil sa opensiba ng nuclear power kung mas mabilis itong makakita kaysa sa kanila? Ano ang pinakamalaking ebidensya na naunawaan ng mundo ang mensahe? Ang komando ng espesyal na operasyon ng Estados Unidos ay nagsisimula ng gumamit ng parehong uri ng sistema para sa sarili nilang mga sundalo. Ang pinakamakapangyarihang hukbo sa mundo, ginagaya ang Ukraine. Ang estudyante ay naging guro at nagsisimula pa lang ang kwentong ito. Ang pwersa ni Brovdi ay nangangakong dadublehin ng bilang sa ikalawang taon, 200,000 casualties. Ang mga Ruso, well, may mahirap silang trabaho na haharapin. Susubukan ang equation sa mga susunod na buwan at ipapakita ang bawat galaw nito dito sa channel. Kaya mag-subscribe ka na para masubaybayan ang lahat kasama kami at sagutin mo ako sa mga komento. Sa tingin mo ba kaya pa ng Rusya na guluhin ang ekwasyong ito? O baka naman tuluyan nang nagbago ang laro? Hanggang sa susunod na video.